katabi. Ayan, sige po, atin pong batiin na isang magandang hapon ang bawat isa. Ayan, patuloy po natin pupurihin ang Panginoon ngayong hapon na ito. Ayan, tayo po ay nasa City Mall at isang pagpapala po ulit na makarating dito ang CTTV Bukawi. Kaya patuloy po natin gamitin ang mga kaloob sa atin ng Panginoon na siya ay papurihan, na siya ay sampayin sa hapon na ito. Sabi nga po sa Psalms 150 verse 6, "Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord." So today, what we are going to do, we are going to praise the Lord. Amen? We are going to give our best to our Lord. Handa po ba kayo magpuri sa ating Panginoon? Handang-handa na po ba? Sasayaw po ba kayo? Kakanta? Mahihiya po ba? Siyempre walang mahihiya dahil ito ay para sa Panginoon. Amen? Ay, mahina. Ayan, sige po, tayo lahat ay i-ready po natin ang ating mga sarili upang tayo ay maging handa sa pagpupuri natin ngayong hapon na ito. Ayan. Ayan, tayo po ay manatiling nakatayo at tayo po ay manalangin. Magpasiyasat po tayo sa Panginoon sa hapon na ito. Tayo po ay mangusap at kausapin natin ang Panginoon kung ano po yung naisin ng Panginoon na marinig mula sa mga labi nyo. Amen po ba? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri, pinasasalamatan ka po namin Panginoon, dakilang Ama, sapagkat naririto po ang bawat isa sa aming Panginoon upang ikay aming mapapurihan, madakila, maitaas, Panginoon, ang iyong pangalan, maipahayag, Panginoon, at marinig ng bawat isa, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa buhay ng bawat isang naririto sapagkat inuuna, Panginoon, ang iyong gawain na kahit nadala dito sa City Mall, narito, Panginoon, ang bawat isa upang hindi maging hadlang ang bawat isa ng mga gawain nila na unahin yung kaharian mo, Panginoon. Unahin ka, Panginoon, dahil ang pangako mo, lahat ng bagay ibibigay mo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Lord God, dalangin po namin, Panginoon, ano mang mga balakid sa aming puso, sa aming isipan. Lord God, palitan nyo nga, O Diyos, Panginoon, ng kasiyahan sa aming mga isipan. Bigyan nyo po kami, Panginoon, ng mabuting puso. Bigyan niyo po kami ng kaisipang nagmumula sa iyo, Panginoon. Turuan niyo po ang bawat isa sa aming Panginoon na magpatawaran sa mga nagagawa ng kasalanan. Mga tao, mga sinasadya nila, Panginoon, na hindi nila alam na nakakasakit sila, Panginoon. Lord God, patawarin niyo po ang bawat isang ito, Panginoon, na nasasambit ng aming mga labi. Mga kinikilos ng aming mga sarili, Panginoon, na hindi ka lugod-lugod sa iyong harapan. Panginoon, patawarin niyo po kami. Linisin niyo po, O Diyos, ang aming puso't isipan. Tindigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tignan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at lumulundag na nagpupuri sa Diyos. Nakita ito ng lahat at nang makilala nilang siya ang pulubing dating nakaupong namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Ayan, handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Tunay na may galak sa piling ng Panginoon. Amen? Amen! Ayan, kaya patuloy po natin purihin at alayan po natin ang pagsamba ang ating Panginoon ngayong hapon na ito. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos.
ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagahan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba Ay para na kanino? ay para lang sa Kanya. May galak! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagahan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Isa pa, handog niya ay handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagahan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap lang puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagahan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa handog niya ay handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagahan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para kanino? Ay para lang sa Kanya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kanalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kanalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may
sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak, sumigaw sa galak, sumigaw sa galak, sumigaw. Amen. Patuloy po natin palakpakan ng ating Panginoon ngayong hapon na ito. Tunay na ang Panginoon ay nagagalak. At tayo ay mas nagagalak dahil tayo ay natagpuan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo po ay natagpuan ng Panginoon. Ang kanyang pag-ibig na pinaramdam niya sa atin, natagpuan tayo ng Panginoon. Kaya patuloy natin ipagpasalamat yung araw-araw na dumidilag kayo sa umaga, yung araw-araw na may nakakain kayo, yung araw-araw na may biyayang dumarating sa inyo. Kasi alam ng Diyos, ang pag-ibig niya sa inyo, sapat at hindi nagkukulang. Kaya tayo, patuloy tayong iniibig ng Panginoon, kaya patuloy din natin ibigin ang Diyos na umiibig sa atin. Amen. And dahil tayo ay natatagpuan ng Panginoon. Amen? Amen. Tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, aking laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Yes, Lord, patuloy mo kami natatagpuan, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, ikaw lang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad ko lang, Panginoon. Hangad ko lang, Panginoon, ang mamalagi sa'yo. Hangad namin, Panginoon, na patuloy mong matagpuan para patuloy kaming mamalagi.
presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Ako'y natagpuan mo, Panginoon. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupula. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa'yo lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw lamang. Yes, Jesus. Ikaw ang buhay namin, Panginoon. Mula na natagpuan mo kami, O Diyos. Sa iyo na, Panginoon, ang buhay namin. Hindi na sa amin, Panginoon, kundi sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon. Dahil binago mo na kami, Panginoon. Wala na, Panginoon, ang dating kami. Pinalitan mo na kami, O Diyos, ng Ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. ikaw isa pa. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan mo, Jesus. Ikaw isa pa. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw lamang. Yes, Lord. Patuloy naming hahangarin, Panginoon, na mamalagi kami sa iyong piling, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hangad namin, Panginoon,
presensya mo. Ako'y binago na pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago na pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan. Kaya pwede po kawayan yung mga elders po natin, pwede po kayong magmano, mga youth, mag-bless po tayo sa mga elders. Tayo po tayong lahat, kabayan natin ng mga elders, kabayan natin ng mga kapatid natin. Tayo po kayo mga magandang youth. Kabayan nyo, mag-bless po muna kayo para i-bless kayo ng Panginoon sa araw nito. Sa mga youth daw po. Bless daw sa youth. Bless daw po sa youth. Bless daw ako sa'yo. Bless na po ako sa inyo. Oo, ako mag-bless. Sa youth daw mag-bless. Patay-katay ito eh. Wala. Bless daw. Bless daw ako sa'yo. Panginoon na yan. Bless daw. Bless. Bless daw. Bless daw. Yan, muli po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Para sa Panginoon. Ano nangyari? Kailangan mo nangyari. Hindi po sa akin to. Nangyari. Ayan, nakita niyo po yung screen? Ayan, yung lahat na malinaw ng mata, sabihin niyo, basahin niyo. Mabasa niyo po ba? 1, 2, 3. Rabbit! Ano? Rabbit! Hindi po rabbit, ha? Baka rabbit, hindi po. Grab it! Sa Tagalog, ano sa ibig sabihin ng grab it? Oo, tama. Sunggaban mo. Sabihin mo sa katanin mo. Sunggaban mo! Nahiya kayo. Ako tayo magkakasama pang kakayang. Masabihin mo, sunggaban mo. Sunggaban mo! Yan, grab it. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Nasunggaban po natin ang biyaya ng Panginoon. Amen? Amen. Yan, sa binasa po ng ating kapatid kanina, no? Sa Acts chapter 3 verse 1 to 10. Sino dito, nakakita na ng lumpo? Nakakita na ng lumpo. Sino? Tayo nakakita ng lumpo, di ba? Sino pa hindi nakakita? Yung mga hindi nakakita, pakilumpo yung katabi nyo. So yan po yung lumpo, nakita yung picture, di ba? Ito po yung lumpo, ito si Peter at saka si John. Sa binasa ni Brother Rafi. Basahin ko po, no? Acts chapter 3 verse 1. Minsan ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda. May isang lalaki pinanganak na lumpo. So yan po siya. Lumpo siya since birth. Mula nung pinanganak siya, lumpo na siya.
So yan po yung lalaking mag-uusapan natin ngayon. Araw-araw dinadala siya ng kamag-anak niya sa templo at nagpapalimos yung lumpo. Dadala niya ng kamag-anak, ilalagay ito sa pintuan ng templo, magpapalimos. Ever since ganun ginagawa niya mula nung siya ay sinilang. Verse 4. Napadaan na yung dalawa, yung lingkod ng Diyos, si Peter at saka si John. Napadaan sila. Verse 4. Nang makita niya sina Pedro at Juan, habang nagpamalimos siya, dumaan yung dalawang lingkod ng Diyos. Nang makita niya sina Pedro at Juan, na papasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Nga siya, verse 5. Tumingin siya sa pag-aasang siya ay lilimusan. Paano po yung mukha na parang nangingi? Ayan o, tumingin nga siya sa kanila sa pag-aasang siya ay lilimusan. Ayan, ganyan ngiti. Ganyan po ngiti niya. Ngumiti siya gano'n. Verse 6. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak. Sabi niya, wala akong pera. Wala akong pera. Pero may ibibigay ako sa iyong iba. Sabi, ano kaya yun? Wala akong pera. Pero may iba akong bibigay sa iyo. Sabi niya doon sa lumpo. Siguro sabi niya lumpo, ha? Bibigay mo kung wala kang pera. Siguro nag-isip siyang ganon. Wala siyang pera. Sabi niya, ang ibibigay ko sa iyo sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, tumayo ka at itinayo niya yung lumpo. Pagdakay, lumakas ang paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso. Pag ganon, lumakas bigla. Mula nung bata siya, lumpo, biglang lumakas. Ang ginamit ng ni Pedro is pangalan ni Jesus na taga Nazareth. In the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk, sabi po ni Peter. Nakatayo, lumakas bigla yung kanyang bukong-bukong. Verse 9, nakita ng lahat. Nakita ng lahat na siya'y lumakat at nagpupuri sa Diyos. Nung pagkatayo niyang ganon, biglang lumakat tapos nagpupuri na sa Diyos. Samantalang kanina, ilan lang sa atin nagpuri sa Diyos. Nakita ko kasi dito ako sa stage. Ano kaya? Lumpuhin mo na natin. Buti ba yung lumpo? Nagpupuri sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, lumpuhin kaya kita. Lumpuhin mo kaya ako. Para magpuri sa Diyos. Kasama na ni Peter at ni John. Ayan yung una. Kahubad ngayon, nakabihis na, nagpupuri sa Diyos. Ayan po, pagkakasya sa temple, nakita ng lahat, nagpupuri siya sa Diyos. Ano po matututunan natin dito sa lahat ng nakikinig ngayon? Dating lumpo nakalakad. Alam niyo po, ang nakita ko dito sa devotion ko na to, inabot niya yung kamay niya Tapos naniwala siya. Buti na lang yung pulubi, hindi mukhang pera. Kung mukhang pera yung pulubi, sabihin, ay, ayoko ng ano mo. Ayoko ng sinasabi mo, sa pangalan ni Jesus, ayoko niya, gusto ko pera. Kung sinabi ng pulubi, ayoko niya, gusto ko pera, hindi siya gumaling. Habang buhay siyang magiging lumpo. Pero dahil nagtiwala siya sa lingkod ng Diyos, sa dalawang lingkod ng Diyos, inabot niya yung kamay niya. Akin yung kanang kamay mo, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Pero kung mukha siyang pera, ayoko si Jesus mo. Ayoko ng Jesus mo na yan. Kristo mo, ayoko. Gusto ko pera. Kung ginawa niya yon, hanggang ngayon lumpo siya. Naalala ko tuloy yung kanta na yung ako po ay teenager pa lang, mahilig ako sa rock music. May kanta isang banda na, ang tao kapag walang pera ay napapraning, di alam ang gagawin. Tatawag siya sa Diyos, samba dito, samba doon, o Diyos ko, tulungan mo po ako, tulungan mo po ako. Pero
kapag ang tao ay mayroon ng pera, wala ng Diyos. Paano? Nalunod na sa pera. Ang tao po kasi hindi puro lang pera ang kailangan. Amen? Meron namang Diyos sa about sa atin na hindi lang pera kailangan mo. Kailangan mo lang magtiwala sa likod ng Diyos. Amen? Magtiwala ka. At higit sa lahat, magtiwala ka sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. Maniwala ka sa pangalan niya at ikaw ay gagaling. Pag hindi ka naniwala, hindi ka magkakaroon ng breakthrough. Hindi ka lalaya sa pagiging lumpo. Alam niyo po ba si Jesus himself sa Nazareth, sa kanyang bayan, hindi siya pinaniwalaan? Ito, papakita ko po sa inyo. Mabasahin ko lang po, wala dyan sa screen. Mismo si Jesus Christ, hindi siya pinaniwalaan sa kanyang bayan. Basahin ko po, Marcos 6:3. Sabi ng mga taga Nazareth, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose at Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya't sila'y nagduda sa kanya at siya'y hinamak. Nagduda yung mga taga Nazareth kay Jesus, hinamak siya, nilait. Niresearch ko po sa Google yung hinamak eh. Ang meaning pala ng hinamak, namuhi. Namuhi, inalimura, nasuklam. Yun po yung meaning ng hinamak. So nasuklam sila kay Jesus, mga taga Nazareth. Hindi sila naniwala sa Panginoong Jesus. Kaya karamihan sa kanila ay hindi gumaling dahil hindi sila naniniwala. Lagi nilang kasama sa barangay nila, hindi sila naniniwala. Tingnan mo yung katabi mo, naniniwala ba sa Diyos? Verse 4. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, yung mga taga Nazareth, sinabi ni Jesus, ito sinabi, ang isang propeta ay ginagalang ng lahat, maliban sa kanyang kababayan, kamag-anak, at mga kasambahay. Bakit? Tingnan nyo lagi yung kasama, wala nung bata. Di ba kasi pag bata pa, kilala mo na siya, nung bata siya, nakita mo tumatakbo, nakahubo pa ng baby, hanggang sa lumaki, magkasama kayo, ganun nangyari kay Jesus, kaya walang tiwala sa kanya. Kilala ka namin eh, bahay ka nga namin eh. Kaya sinabi niya, walang propetang tatanggapin sa pamilya, sa kasambahay, at sa kanyang mga kababayan. Ganyan nangyari kay Jesus. Verse 5, hindi nakagawa ng himala roon si Jesus. Dahil hindi sila naniwala, hindi nakagawa ng himala si Jesus sa kanyang barangay. Maliban, Marcos 6 verse 5b, maliban na lang sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay. Meron din palang pinagaling. Maliban na sa iilan. Siguro yun lang ang mga malapit sa kanya. Yun lang napagaling. Pero bukod doon, wala nang pinagaling sa Nazareth. Hanggang nagkandamatay na ang lahat ng mga ninuno ng Nazareth noong panahon ni Jesus, hindi sila naniniwala. Hindi sila nakatanggap ng himala sa Diyos. Kaya kung tayo, kahit magkakasama tayong linggo, every Sunday magkakasama tayo, kahit nandito pa tayo sa mall, lagi magkakasama. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka magkakaroon ng himala sa Kanya. Hindi mag-manifest yung blessing sa iyo. Bakit? Kasi hindi ka naman talaga naniniwala. Tuloy makikita natin, bakit siya pinagpapala? Parang hindi. Wala siyang ka-effort, pero binibless siya. Bakit? Kasi nga naniniwala siya sa Diyos. Sa panahon po natin ngayon, meron din mga taga Nazareth. Pagka hindi ka naniniwala kay Jesus, ikaw ay may espiritong taga Nazareth. Tuloy mo yung katabi mo. Mukha pang taga Nazareth. Ang tao po sa Nazareth, malatangos ang ilong. Di ba mga Israelita, malatangos ang ilong nila.
Tapos mga mistiso sila, mga kaymanggi na mistiso, may mga bigote. Yung mga babae nila, magaganda din. Hindi ko sinabing pag maganda yung katabi mo, taga Nazaret na yan. Ang sinasabi ko lang po, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, ikaw ay, ang espiritu mo ay taga Nazaret. Kahit atin tayo ng atin, magkakasama tayo dito sa mall, joke lang po. Wala rito nga, lahat tayo naniniwala sa Panginoon, kaya nga nandito tayong lahat. Amen? Amen. So magmamanifest ng blessing sa atin ng Panginoon. Gagawa siya ng himala sa katabi mo, sa likod mo, dahil naniniwala siya sa Panginoon. Amen? Amen. So yun po yung mensahe natin ngayon. Kailangan po maniwala tayo sa Panginoon. Maniwala tayo sa likod ng Panginoon. Sa CTTP Bukawi o sa mga churches po natin, sino ang Peter natin at John? Sino po? Sino ang likod ng Panginoon sa atin? Sa Bukawi. Sila po yung Peter at John natin sa mga bagong panahon. Kaya kung hindi tayo naniniwala sa kanila pag pinag-pray ka, hindi po, ayoko ng prayer. Hindi siya gagawa ng himala sa iyo. Habang buhay tayo maging lumpo. Ang tanong mga kapatid, sa ere ng buhay nyo nalumpo kayo? Ayun na, sa ere sa buhay nyo nalumpo kayo? Kunyari, ang ugali ko, mabilis ako magalit eh. Isang bulatin ng TV-Weber, mag-iwalay na kayo? Lumpo po yung laplet nyo pag ganun. Kailangan nyo si Jesus, kailangan nyo lingkod ng Panginoon para tulungan mo ako, Peter. Itayo mo ako, lumpo ko. Spiritual life po natin, ano ba, lumpo, masigla? Atin ka sa next Sunday, ngayong Sunday, next Sunday, hindi. Lulubog, lilitaw. Ang spiritual life po natin pag ganun is lumpo. At pag nireject natin ang Panginoong Jesus, hindi tayo, yung kapangyarihan niya, hindi mag-manifest sa atin. Sino po dito, Christian tayo lahat, di ba? Yung parang pag-share ka, parang walang kapangyarihan. Parang wala lang. Parang nagkwento ka lang kung ano, parang inaantok pa yung sinishare mo. Ibig sabihin po nun, lumpo po yung spiritual life mo. Lumpo. Yung nawalan ka lang ng bawang, nagmumura ka na sa bahay. Wala lang bigas. Hindi na-delay lang yung sinaing, nagmura ka na. Lumpo po yung attitude ng ganon. So kailangan niyo po si Jesus makag-accept po kayo. Amen? Amen? Dapat tayo maniwala at magpatulong kay Peter at kay John. Yung lumpo, inamin niya siya lumpo, di ba? Hindi niya, ayoko. Ganito na ako. Isili lang akong ganito. Ganito na ako, mamatay na ako ganito. Basta ako dito sa temple, aking magpapalimos para may pera ako. Nazaret, akin yung kanang kamay mo, tumayo ka at lumakad. Tumayo, lumakad, tumakas yung ano. So, kailangan po tayo lahat, kailangan natin ng Panginoong Jesus. Amen? Amen! Para hindi tayo maging lumpo sa ating buhay. Meron po akong ipapanood, no? Kilala yung artistang si Angelo De Leon. Si Angelo De Leon, time niya siya sikat. Yung Thank God It's Saturday, TGIS, well. Yun, sikat siya ng panahon na yun. Pero yung buhay niya po, merong area sa buhay niya na lumpo po. Nalumpo siya. So, paki-assist nga po ako. Dito po ako magtatapos. Sana. Mabigla yung sounds. Nothing was wrong in the eyes of people. Nothing was wrong. Kaso lang sabi ko, aga naman ito, wait lang. Okay. Kaso lang, sabi ko, sa bed lang, sabi ko, Lord, pagod na ako magpanggap.
Sabi ko, I'm so tired of pretending to be strong. I'm tired of pretending, bigla may tissue, di ba? Sobrang galing. Di ba? Ay, sabi ko lang, pagod na ako, pagod na ako magpanggap na malakas ako, na kaya ko. To be honest, sabi ko at the back of my head, I was really hoping na yung borderline nun, yung reading between the line nun, between me and God, parang, baka pwede mo muna akong gisingin bukas. Ako. Nandun ako sa point na yun. Kasi syempre, people would tell me na when I was at the peak of my career, parang sana, pina-abort mo na lang yung anak mo para you could still have your career. But I couldn't. I really can't. So, yung time na yun, sabi ko, sa'yo na Lord, sabi ko, pagod na ako mapanggap. Sabi ko, sa'yo na yung nanay ko. Nanay ko talaga una kong binigay. I love you, Mom, you know that? Tapos isa-isa ko lang binigay lahat. Sabi ko, sa'yo na yung mami ko, sa'yo na yung mga anak ko, sa'yo na yung bahay ko, parang sa akin naman lahat, diba? Parang feeling ko kasi, we all have that feeling that, you know, pinaghirapan mo yun, ikaw yun, you know, that's yours. I mean, blood, sweat, and tears nga, diba? That's what they will always say. What I have now is blood, sweat, and tears. So, yan yung akin. So, pero lahat yun, sabi ko, Lord, talaga, sa'yo na lahat, ganyan. Parang, yun nga, at the back of my head, parang, sana huwag mo na akong gisingin bukas. Parang, ang saya, di ba? Parang tapos na ako. Umabot talaga sa point na, you know, bahala na kung sino man, gumising ka, the next day, gumising ka na, okay. So, tuloy lang ang buhay, di ba? And then a friend invited me, si Cheryl Cabanas, and then she invited me to church. Na-try ko na yung born again, parang gano'n, di ba? Sige na nga. Alam mo yun, minsan when you're really down, sige na, okay na kahit na anong, sunduin mo ako, ganyan. Sabi ko, my gosh, ba't ako nagpasundo? Sana nagdala ako ng kotse. Para makaalis ako kagad pag ayaw mo na yung service. Di ba? Yan yung point, di ba? Eh, pero wala, you're stuck kasi, nagpasundo ka, ganyan. Nung dumating ako sa River of God, ang dami kong tanong, on the way to River of God, ang dami kong tanong kay Chevy, sabi ko, bakit ang tagal ng service niyo? 2 hours talaga. Pag Christian ba, ganyan, 2 hours. Tagal na. Sa Catholic nga, 1 hour, naanto ka na, di ba? So, sabi ko, bakit kailangan mag-raise ng hands? Lagi nagtataas ng kamay. So, I was skeptic kasi dati nga, na-try ko nang maging born again, parang gano'n. But when I entered River of God, nothing was happening. Nothing was really happening. But there's this feeling, there's this weird sense of feeling that you're so small. All of a sudden. So parang, hindi mo maintindihan, parang lit-lit mo, parang nahihiya ka. Kasi all of a sudden, I heard God's voice saying, welcome home, anak. Wow. So nung parang yun, parang ako, wow. Ano to? Diba ba? Ano to? Ano mangyayari? And then, you know, the band started to play. All of a sudden, you know, the preacher was there. Si Bishop pa yata yung nag-preach mo. Hanggang laying of hands. I can't remember, but you know what? Sabi ko, I think I was just on the floor. That time talaga, I don't know, I was just on the floor. Crying my heart out. Kasi parang, hiyang-hiya. You know, wala lang, pero it was His presence talaga. It was His Holy Spirit na parang envelop nila. Okay lang lahat ng sinabi mo sa akin. Alam mo yung ganun feeling. Okay lang lahat yun. So yun parang naiintindihan ko kung bakit kaganyan sa akin. So that's why parang at that time, sabi ko sobrang akong thankful kasi at that time, hindi na ako tumigil mag-church. Truth be told, hindi naman kagad nagbago yung lifestyle ko eh. Nahiya ako kasi parang feeling ko tuwing gimmick ako pag Saturday. Tapos mag-church ka na lang Sunday. Parang feeling mo, oh my gosh, alam nila, lahat ng ginawa ko, ano yun, parang nababasa nila. But I just kept on. I just really kept on going. Then I received the Lord Jesus that time. The first time, yeah, I really surrendered my life. But, here's the thing, I think talaga, na-born again ako in another time. But I was just like, I just wanted to make sure. Basta sa Sunday, mag-church ako. Basta sa Sunday, mag-church. Kahit nahihiya ako minsan kay Lord din.
sa church, mag-church ako pag Sunday. Hindi siya madali, hindi, you know, when people think kasi being a born again, sometimes they try to make it an excuse or a way to get out or, you know, a way to be too good to be good. Yeah, but it's not easy, but it's worth it. So, nung time na yun, nung nakilala ko siya, the way he introduced himself, it was so personal, it was so expert. Sikat na artista po yan sa unang panahon niya. Pero merong sa area ng buhay niya na lumpo siya. Hindi sa physical. Yung kanyang relasyon sa family, magpapalaglag siya ng anak dahil nung nagbuntis siya, bigla siya nalaos nung nalamang buntis siya. Diba? Doon siya lumaglag yung karir niya. Pero ang isip niya ipalaglag para magpatuloy yung karir niya, pero pinili niya na buhayin yung anak niya. Kahit di na siya, nung time na yun, nalaos na siya, binuhay niya yung anak niya. At nanumbalik siya sa Diyos. Nung umpisa, di ba sabi niya, born again lang siya nung umpisa. Pero nung talagang siya ng relasyon sa Panginoon, nagbigay siya ng kanyang, nag-surrender siya, sabi niya, Panginoon, hindi na ako magpe-pretend na mukha akong malakas. Ang totoo, mahina talaga ako. So nung sinumulan niya yun, sinurrender niya yung buhay niya na mahina siya, inamin niya na lumpo siya sa area na yun, tsaka po siya nagkaroon ng kapayapaan. Tayo po tayong lahat. Sa ating area po, sa ating buhay, saan tayo lumpo? Lahat ng nakakarinig ng tinig na to, sa area po ng inyong buhay, saan kayo lumpo ngayon? Maaaring marami kayong pera, kasusweldo nyo lang. Nung isang araw, nung 15. Pero bakit parang kulang? Ibig sabihin po, lumpo tayo sa area ng bagay na yon. Ang kailangan lang natin is surrender sa Panginoon, aminin sa Diyos, personal tayong manalangin sa Kanya na hindi talaga natin kaya. Parang Diyos, ibangon tayo. Amen? Mag-manifest sa atin ang Panginoon. Ang tanong, saang area kayo lumpo? Diba? Ay abot niyo yung kamay niyo sa Panginoon. Panginoon, ako, mag-pray po tayo sa isip lang. Bakit huwag lang sabihin sa katabi mo, mag-pray ka, Panginoon, lumpo ako sa ganitong area ng buhay ko. Itayo mo ako, Panginoon. Inaamin ko. Ano lang pa sa isip kayo mag-pray para hindi marinig ng katabi niyo. Para hindi kayo mamarites. Habang umawit po ang ating mga praise team, sabihin niyo po sa Panginoong Jesus na taga Nazareth kung saan area kayo lumpo. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus, Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Awitan po natin ang Panginoon habang iba nating kapatid ay nagsusurrender ng kanilang pagiging paralyzed sa area ng kanilang buhay. Kung saan ka paralyzed sa area ng iyong buhay, sabihin mo sa Panginoon. Hindi ka kayang iligtas ng katabi mo, pero iniligtas ka ng Panginoon Jesus. Buhay ko! Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko.
kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw lamang. Sandali po ito. Itaas mo natin ating kamay. Huwag na po natin sabihin kung saan tayo lumpo, kung saan tayo paralyzed sa area ng ating buhay. Gagamitin ko po yung sinabi ni Peter, this time, wala akong pilak, wala akong salapi, wala akong ginto. Pero sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, sa area ka man lumpo, tumayo ka. Itatayo na Panginoon ang paradise ng buhay. Kung sa area sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, itatayo ng Panginoon Jesus kung saan paradise, sa area paradise ng iyong buhay. Pinaisip po sa akin ng Panginoon, pwede pong ipag-pray nyo yung katabi po ninyo. Dahil alam ko po kayo ay Kristiyano din, nananalig sa Panginoon. Hindi lamang ang mga pastor, ang mga lingkod ng Diyos ang pwedeng mag-bless sa ating kapwa, kundi tayong lahat na nananalig sa Panginoong Jesus. Ipag-pray po natin yung katabi natin. Katabi niyo lang po, pag-pray niyo po siya. Huwag po kayong nahiya dahil ang blessing po, ibibigay sa inyo ng Panginoon. Kamukha ng pulubi, ng lumpo. Hindi siya nahiya, nahiya po ang kanyang kamay. Kaya nagkaroon ng breakthrough, nakatayo siya. Kaya mga lingkod ng Panginoon, nabritan niyo po yung mga kapatid. Habang kami ay umawit sa Panginoon. Ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa'yo lamang, sa'yo lang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw lamang. Mga kapatid, yung lumpo, yung mula nung araw na yun, yung lumpo hindi na bumalik sa templo para magpalimos. Sapagkat ibinigay niya na sa Panginoon ang kanyang buhay. Nagpuri na nagpuri sa Diyos. Yun ang huling araw ng lumpo sa templo. Sa oras na ito ang huling araw ng pagkakasala mo. May pagkakamali ka mang ginawa kanina, kahapon, isang araw, isang linggo, isang buwan, isurrender mo na sa Panginoon. Huwag ka nang bumalik sa kasalanan na yun. Sapagkat pag bumalik ka, ikaw ay malulumpo ulit. Huwag ka nang babalik sa kasalanan upang ikaw ay hindi naman dimos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Nagpagaling sa iyo, nagpagaling sa akin, nagpalaya sa Kanya, nagpalaya sa iyo. Awitan po natin last chorus po ang Panginoon. Purihin natin siya. Sa'yo
ng Diyos. Ang Sumasamba Panginoong Jesus na naganap. magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw lamang, ikaw lamang. Lalagay ko ba yung foam? Baka tumalon. Pero ko muna to. Ikaw
More! More! One more. Isang krus daw sa krus. Ay, sa Cruz. Mabawi sa krus. Yun o, damnado mo. Yun o. Eh, dapat ang na yan. Dapat yan ang action na po. Smile, smile. Iyan o. Picture, smile, smile. Iyan o. Parang ano. Kukunin ko ng model na Audrey yan. Sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, ating Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, ang buhay ko'y alay sa'yo. Oh
pagsamba sa Panginoon. Hello, praise Him. Tunay nga po na ang Diyos ay nagpala sa atin, kaya natural naman po na tayo ay magpala rin. At ang biyayang ibinigay ng Diyos sa atin ay hindi yun sa atin, kundi yun ay sa Panginoon. Kaya ang Diyos na laging gumagabay at nagsusupply sa atin sa lahat ng mga pangangailangan ay hindi dahil sa lakas natin, kundi ito po ay kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung ano yung puso natin, nakikita ng Diyos na ibinabalik natin yung hindi para sa atin. Ngayon, kung hindi natin ibabalik, nasa inyo na po yun. Kasi ang Diyos, ang sabi doon, kung ano yung itinanim mo, ay siya mo nga anihin. Kung maghahasi ka ng kaunti, maunti din ang aanihin mo. So, ang Panginoon po ay hindi po natin madadaya. At hindi yung ating puro salita. Ang ginagawa natin ay may kasamang gawa. Para tayo pagpalain, lahat po, pati ng ating ikinabubuhay ay itiwala po natin sa Panginoon para hindi po tayo magkulang. Sige, tayong lahat po ay tumayo at yumuko at ipagpasalamat po natin yung pinanggalingan at yung ating ikinabubuhay. Ama namin Diyos sa langit, salamat sa buhay namin na lagi mong inaalalayan, ginagabayan. Salamat sa iyong ibinigay para sa amin sa lahat ng mga kailangan namin sa araw-araw. Salamat hindi kami nagkulang dahil nandiyan ka. Salamat sa mga pangako mo na aming natutunan. Sa mga pangako mo na aming hinihintay. Salamat sa mga bukas na puso, bukas na pananampalataya, at higit sa bukas na palad sa amin. Kaya naman kami hindi nagkulang, laging sapat sa lahat ng pangangailangan. Salamat o Diyos na Ikaw yung patuloy na pumapatnubay, gumagabay sa lahat ng kailangan namin, maging spiritual, material, financial man yan, in the name of Jesus. Salamat sa pinagpala mong mga anak, salamat sa mga kaloob na aming tinanggap at patuloy mong gabayan at pagpalain ang kanilang kinabubuhay, kanilang mga hanap buhay, kanilang lakas sa buhay na ipinagkaloob sa amin. Salamat po at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po tumayin lahat. Magwakas po sa panalangin. So, salamat po sa mensahe aming Ama na patuloy po, Panginoon, na magkaroon ng pagkilos sa aming pong buhay, Panginoon. Na kami ay hindi paralisado, bagkos, Panginoon, ay gumagalaw. Nakasama mo, Panginoon, na tumutupad, Panginoon, sa mga pangako mo sapagkat di mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon, sa lahat ng mga aspeto ng mga pangailangan po namin. Kaya dinadalagan po namin, Panginoon, na mas higit pa kaming mag-alab sa iyong salita. Magkaroon pa kami, Panginoon, ng maraming matututunan upang aming maisabuhay ang iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pakikinig at nawa ang pagsasagawa, Panginoon, ay amin pong diringgin at gagawin, Panginoon, ang lahat ng ito ayon sa kalooban mo. Kaya tunay na sa iyo ang papuri, pasasalamat, ang kaluwalhatian, Panginoon, at madakila ka, Panginoon. Sa lugar na ito, iiwan po namin, Panginoon, ng kapayapaan, nawa ay maghari po, Panginoon, sa lugar na ito. Magkaroon po, Panginoon, ng pagkilala ang bawat papasok at lalabas, Panginoon, sa lugar na ito. Kaya marami pong salamat sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Hari na mga hari. In Jesus' name, Amen. Talapak po natin ang ating Panginoon.
At mapulit para sa Diyos na hati ng puso. Pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Sumigaw sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galang, sumigaw sa galang, sumigaw sa galang ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galang, sumigaw sa galang, sumigaw. Ayan, pwede po tayo mag-picture. Props dito. You can use our props po.